banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kahit patayin ng tao ang isang puno, kapag ginusto niyang may sumuhol pa. Putol na ang pinakapuno niya, buhay ang ugat niya, napasusuhol pa't may pinananariwa pa. Kahit na mangisda ng mangisda ang mga anak niya at ang kanyang mga isdang binubuhay ay kinukuha nila, patuloy pa ring nagpapasibol siya ng mga isdang makukuha. Ano nga ba ang kabutihan ng Ama na hindi dapat itakwil ng tao? Ngunit dahil ang mga ilan na mga nakakakilala, pinagsusigawang siya'y katotohanan, hindi naman makaunawa ang mga hindi pa makadama. Kaya halina mga mahal ko, ang may pandinig ay makarinig. Kung nagninilay lamang ang tao, kapag nag-alaga ka ng inahing baboy, hinihintay mo ang pagbubuntis niya. At habang buntis siya, pinakakain mo, hinihintay mo yung panganganak niya. At kapag nanganak naman at aalagaan mo, hinihintay mong maibenta siya. Kapag naibenta mo na, doon mo pa lamang makukwenta ang iyong kinita. Gayon din ang pamumuhunan sa pananampalataya. Habang hinihintay mo yung pagbibigay sa iyo ng Ama sa lahat ng pinagtitiwalaan mo, pinagbabatahan mo, pinananaligan mo at inaasahan mo, may sakripisyong gagawin ka. At kapag nakamtan mo na ang mga pinagbatahan mo, masasabi mong kaysaya mo na. Makikita mo kung paano hinulagpos ka. Mapapatunayan niyang tunay nga palang siyang Ama. Lahat may pinagdaraan ng pagbabata. Bago mo ito kamtan, bago mo makuha. Maliban na nga lamang kung isa kang magaling na nilalang, wala kang gusto kundi abutan. Panghihinawaan ka rin naman. Gaano ka man kamahal ng iyong kapatid, gaano ka man kamahal ng iyong ina, gaano ka man kamahal ng iyong ama, gaano ka man kamahal ng iyong anak kung ikay magulang, kapag miyat-miya na lamang, isusubo mo na'y gusto mo'y abutin pa nila, ni hindi ka kikilos, nakakasawa rin. Ganyan ang buhay sa lupa. Lahat ng pagpaparaya ay binibigay ng Ama, ngunit may hangganan ng lahat. Kaya't ang nais niya, huwag dumatalang hangganan ng pagpaparaya niya sa mga anak niya, sapagkat ang nais niya ay matutong ganap sila. Makilalang ganap na ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Kung ano ang gusto ng Ama'y talimahin sundin mo, mapapakita niyang totoo tapat siya. Kung ano ang hinihiling mo, pagtibayin sa kalooban mong tatanggapit aangkinin mo na. Kung ano ang nakikita mong marapat na napapasilay niya, dapat bigyang tuong pahalagahan mo. Ang lahat ng ito ay magagawa ng isang taong may pagkilala sa Kanya. Subalit lahat ng mabuting ginagawa niya ay di mapag-uukulang pansin ng mga anak niyang tawag lamang ng tawag, ngunit hindi siya nadarama. Hingi lamang ng hingi, walang pasasalamat sila. Tanong lamang ng tanong, ayaw namang hanapin kung anong kalooban niya. O mga mahal ko, mga salitang ito'y pagnilayan yung totoo.
Ang may pandinig ay makarinig, ang may pangunawa ay makaunawa, ngunit ang wala nakatunganga. O mga mahal, kung iniibig ng wagas sa tapat, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, kahit gaano katyaga ang isang tao, kahit gaano pa siya katimpiin, may dumaratal ding nawawala iyan. Sapagkat yan ang patutuo ng Ama, lahat nga'y may hangganan. At walang buong panahon yun at iyon din naman. Sapagkat pinakikita rin naman ng Ama kung ngayon ay matamad ka. Nang magkaisip kay naging masipag ka. Nang naging masipag kay nasuri mo ang pagkakaiba. Nang nagkaisip kay masusuri mo nga ito. Kaya't nang makilala mo ang katamaran mo'y hindi pala tama, di ba't uunahin mo nang gawin ang kasipagan kaysa katamaran? Yan lamang ang naisipaabot ng Ama. Dapat ang tao'y matutong magnilay. Dapat ang tao'y matutong magbulay. Dapat ang tao'y marunong magsuri. Dapat ang tao'y marunong tumanggap. Hindi yaong siya na lamang nang siya ang nasusunod. Sapagkat tulad ng tinuran ko, ang lahat ay may hangganan. Kung miya't-miya ikaw ang nasusunod sa gusto mo, kung miya't-miya ikaw ang susundin sa nasa mo, tatandaan mo may wakas rin ang lahat. Kaya't huwag mong isipin lagi kang pagbibigyan. Huwag mong laging iisipin na ikaw ang masusunod, sapagkat lagi mong tatandaan, ang Ama rin ay nagbibigay wakas. Katotohanan ng saki tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Ang may kaisipang nilalang na may takot sa Ama, nakikilala niya ang mga katwiran niya. Nararamdaman niya ang pagpapasakit niya. Nakikilala ang katotohanan niya. Kaya't kung papaano siya kinikilala, lalo namang natutuwa siya. At habang nagagalak, natutuwa siya sa mga anak niyang sa kanya'y kumikilala, nararamdamang tuwirang buhay na buhay siya. At lahat ng mga anak niyang nakadamang buhay siya, hindi nagtibay nila ang sarili sa pagkilala at pagtanggap pa, lalong naragdagan ang kanilang kagalakan. Tao, yan ang nais ng Ama. Hindi yaong nakilala mo na siya'y tutugot ka pa. Hindi yaong tinanggap mo na'y kinalimutan mo pa siya. Hindi yaong nadama mo na'y tinakwil mo pa. Nang dumatal sa iyo ang hindi mabuting pagsubok lang pala niya. Kaya naman maraming nasusubukan sa mga dinaratal niya. Kaya naman sa mga pagsubok nila'y halos gulapay na. Ngunit kung tuwirang Ama'y kinilala at tapat sa pusong tinanggap ng maraming mga anak niyang nagsasabing aking Ama, di sana'y walang nagupong anak sa kanyang pananampalataya. Tao, katotohanan ng tinuran ko, ang may pangunawa siya lamang nakaunawa, ang may pandama siya lamang makakadama, ang may pandinig sa katotohanan siyang makaririnig, ngunit ang bingi walang nawawaan. Hetche karamaleya ne karanaya, haleya karamanayana, ne karamanayahanam, ne karamanayahanam, ne karamanayahanam. Kaya nga't sa pagbibigkas ko'y dinadalas-dalas ito, upang aking matantunin nyo at tantuin nyong ganap ito. O Yahweh, asaan ka ba? O Yahweh, sino ka ba? O Yahweh, ano ka ba? O Yahweh, tao ka ba? Yan ang katotohanan. Naway matanong ninyo sa inyong Ama ang gayong pagtatanong ko. Sa gayon matatanto mo tao. Kung nadama mo na siya, batid mo siyang Diyos mong totoo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't mula kay Job, ang malaking Dipper at Orion ay siya ang may lalang. Pati na ang Pleiades at mga kumpol ng bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan ngunit di ko mamalas.
Siya'y hindi ko makita, bagaman at naglalakad. Ano man ang gawin niya ay walang nakahahadlang, ni makapagtatanong, bakit mo ginawa yan? Pawang katotohanan na aking mga minamahal, sino ngang tao lamang ang makatutupad makasusunod niyan? Ang katanungan ay nasa tao, ngunit ang katugunan ay sa Ama. Sapagkat paano katutugunin ang diwat isip mo sa mga pagtatanong mong kabanalan ito, kung ang laman ay pangmundo at katauhang totoo, kaya't kailangan mong pagsumakitan na tanggapin mo ang Ama upang siyang mag-ulat at tumugon sa mga tanong mo sa pamamagitan ng Espiritu. O aking mga minamahal, inyong tantuin ang tinuran, sino nga ba ang makagagawa ng hiwag at himala? Sino nga ba ang tutupad sa mabuti at kay buti? Sino nga bang magbibigay ng pawang kabutihan? Tunay ngang hindi magagawa ito ng tao. Kaya't dahil ang Ama ay nagmamahal na totoo, ibinigay niya ang makatutuwang sa kapwa-tao ninyo. Yaong katuwang niya sa bawat araw at segundo, walang limang, walang lagpas, bawat araw. Yaon ay ang Espiritong di nasisilayan. Tao, mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Panginoon. Sadyang bilang tao, mahihirapan mong unawain sapagkat banal ang nangungusap at banal ang salita. Ngunit siya unang sa tuwinang patutuo ng Ama na kapag ang Espiritong banal niya na mula sa Kanya ang nasa sa iyo, ang pangunaway kakamtin mo na, ang mararamdaman mo'y iba na, ang pag-iisip mo'y iniba na, at ang damdamin mo'y kaiba na. Sa kapwa mo, hindi makaunawa sa nauunawaan mo. Ang kapwa mo, hindi makadama sa nararamdaman mo. Ang kapwa mo, hindi makabatid sa natutunan mo. Ang kapwa mo, hindi batid ang kung ano ang sa iyo. Ngunit kayo-kayo na magkakapwa-taong iisa ang pangunawa at pagbubukas ng Amay na sa inyo ng ganap. Kayo-kayo nagkakaunawaan, nagtatawanan, nagkakaisa, nagmamahalan. Kaya't kayo-kayong magkakaisa, hindi kayo maunawaan ng kapwa-tao nyo. At ang makakaunawa lamang, yaon ngang katulad ng sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Bakit naipaliwanag yaon kay Job? Nang dahil sa kanyang mga dinanas. Paano napatutuhanan ni Job na buhay ang Amang kanyang pinaglingkuran, sinamba, at sa kanyang mga pinagdaanan, siya pa rin ang lumingap at nagbigay galak. Niloob mang mangyari yaon sa kanya, hindi ibig sabihin siya ay nilimot, pinarusahan, kundi patotoo lamang na mayroong nagpapasakit sa tao na niluloob naman at pinahihintulutan ng Ama na gawin ito sa mga anak niyang minamahal upang sila'y subukan lamang, hindi upang ibigay ng lubusan, tulad ni Job na pinahintulutan niyang gamitin ang katawan niya ni Satanas. Mga mahal, nagamit ba kayo ni Satanas? Nagpagamit ba kayo? Ngunit nanaig pa rin ang Ama sa puso nyo. Patutunayan ng Ama dahil siyang napili nyo at pinanguna. Siyang tunay na makapangyarihan na makagagawa ng marapat sa inyong buhay. Kaya't nang kayo ay lingapin at ibigay na ang inyong kalayaan, nasambit nyo at masasambit at may pagsisigawan pa, totoo palang buhay ang inyong tinatawagan. Totoo palang buhay ang inyong sinasamba, totoo palang buhay at di makalilimot sa kabila man ang kayo'y pinahintulutan na gawin ito, gawin niyaon,
ng kanyang kalaban. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung di niya loloobin na may magagapi, ngunit patuloy pa rin babangon at lalaban, paano mapapatotohanan ng Ama? Siya ang kaligtasan. O tao, magnilay, magbulay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nagpaalipin ba kayo sa sarili ninyong damdamin? Pinanaig niyo ba ang inyong sariling kalooban? Nasiyahan ba kayo? Napagbasihan niyo ba ng napagharian kayo ng Ama at ang kalooban niyang nananaig sa inyo ay kung ano ang malaking pagkakaiba? Kung walang naiba sa damdamin ninyo at damdamin niya, wala nga nang magpapakabuting tao, sapagkat parehas lang pala. Ngunit nang dahil ang mga nakipagtotoo ay napatotohanang iba ang damdaming tao at iba ang damdaming mula sa kanya, pinagtibay nila ang pagtitiwala at pananalig. Kaya naman, binigay ng Ama ang tagumpay sa kanila. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Sino nga makakaunawa sa mga gayong salita? Sino nga ang tatanggap at magmimithing, magdusa, magpakasakit para sa kapwa niya? Sino nga ang kikilala sa totoo kung nahihirapan at nasasaktan na siya? Sino nga ang paniniwalaan pa ang kapwa-tao niya kung siya'y nahirapan dahil sa kanya? Sino nga ang totoong magmamahal pa kung tuwirang nadulutan siya ng hirap ng kalooban niya? Sino nga tao ang magpapatotoong sa kabila man ng dinanas, naroon pa rin at di nagbabago ang pagkilala sa Ama? Sino nga kaya ang makapapasa? Sino nga kaya ang makatatawid? At sino nga kaya ang tunay na makakahulagpos at magtatagumpay? Yaong mga anak niya di nagtalusira sa kanya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, sapagkat nagawa nilang tupdin at gawin ang kanya nang dahil nagtibay, naniniwala at nagtiwala. Napatotohanan niyang siyang kumilos sa kanila at di pinabayaan at hindi iniwanan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya tulad ni Job, nang makilala niyang lubos ang Ama, itong tinuran, patawarin mo ako, naririnig lamang kita sa kwento-kwento at sali-salita ng kapwa ko. Subalit ngayon, lubos na kitang nakilala. Yamang nakilala mo ang matwid. Tandaan mo, kung hindi mo ihihingi ng tawad ang mga kaibigan mo, hindi ko sila patatawarin. Nang dahil lubos na nakilala ng taong ito ang Amang tinatawagan niya, ibinigay naman ang karapatan sa sino mang kanyang patawarin, mapapatawad din niya. O aking Ama, hindi nga mawawawa ng mga anak mong naririto ang iyo, ngunit ang mga sa iyo ay nakaunawa, totoo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nang ganap na nakilala,
Kung magkagayon, bawat hakbang ko'y iyong babantayan. Di mo na sisilipin ang aking kasalanan. Ang mga kasalanan ko'y iyong ipatatawad. Lahat kong kasama ay papawiin lahat. Yaon ang tunay na nakasumpong sama, patuloy niyang hinihiling na huwag siyang pabayaan, at sa kanyang mga salay tuwirang patawarin, at makilala pang lubos ang kanyang kainaman, sapagkat tanging siya lamang ang sa kanya'y bumuhay. Mga anak na minamahal, naway may magmithing tulad nito. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Ikaw ba ay tagapangaral at tagapagbigay ulat sa kapwa mo? Nagbabasa ka pa ng Biblia para sa kanila? Ang mga binabasa mo ba at mga pinapahayag sa kanila ay nagagawa mo? Magalak at magpuri. Nang dumating sa iyong dilim, hindi mo pinanaigat ang Ama pa rin ang liwanag na nakamtan mo. At pinagpatuloy mong pag-uulat sa kapwa mo sa kabila ng mga pinagdaanan mo. Tuwiran mong kakamtin ang paghahari niya. Doon mapapatotohanan niya, anak, tunay kang mapalad. Hetya karamalaya. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba nga ma? Buhay po ba ang Diyos? Tunay ngang buhay ang Diyos, kaya't sa mga anak niyang naging totoo, tapat, at hindi nagtalusira. Ito ang tinuran niya kay Isayas. Magalak ang lahat, magalak kayo, dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo ay may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng Kanyang ina. Sabi pa ni Yahweh, padadalhan kita ng walang katapusang pagunlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tilagos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol ng buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo na ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mo nga kung si Yahweh ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin at nagpaparusa sa mga kaaway. Hetche karamaneya, ne karamaneya hanam, ne karamaneya hanam, ne karamaneya hanam. Tao, sa haba ng salita, sa luwang ng babasahin, at sa mga nakatala, sino ang pagdaka sa inyo'y magbabadya? Magbibigay ng marapat na kaakma upang inyong tantuin at pagnilayan nang kayo'y maniwala. Samang dakila ay tumanggap pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Paano nga may pakikita nga ma kung walang magaganap sa mga anak mo? Paano nga may bibigay siya kung wala namang dapat ibigay? Paano nga may papadama siya kung wala namang mapapadama? Paano niyang may papakita ang marapat kung hindi dapat pakitaan? Kaya't ang lahat ng kaganapan na kanyang pinatutupad ayon sa kanyang mga anak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga ma? Mataas man ang presyon mo na wala pang iinuming gamot ka. Kung sa kalooban ng Amay mapapabalik niya sa normal ito, magagawa niya. Ngunit sa kalooban mo bilang tao'y gawin mo man ang lahat kung di niya kalooban, nandyan pa rin ang presyon mong di normal. Sapagkat ang Ama ang nagpapanaulit nagbabalik ng normal na nilalang, sapagkat siyang may-ari ng buhay ng sinuman. Hetya karamaneya, no karamaneya niya kara. Hetya karamaneya na.
ne karameneyahana. Kaya't ang nasaktan mong damdamin, hindi ang kung ano ang kaaliwan, ni hindi rin ang bagay ang magpapalibang, lalo't hindi kalapat na puso mong taong katulad mo ang aaliw at magbibigay lugod sa iyo, kundi ang amang papasok sa puso mo at ikay maaaliw na totoo. Sapagkat tinanggap mo siya, kumatok siya at pinagbuksan mo, pinapasok mo, nanahan siya sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Doon mapapatotohanan niyang ang nanakit sa iyo, batid kong lahat ito. Ngunit ikaw na totoo, akong asahan mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya naman, maliwanag niyang sinabi, sino ang pinakadakila? Ayon kay Mateo. Nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumupad sa mga tumulad sa mga batang ito, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gawa na tulad ng bata, ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Sapagkat ang isang bata, kinurot ngayon ang kanyang kapwa. Mamaya, kapag natapos ang kanyang pagluha at mayroon siyang kinakain, binibigyan pa. Sapagkat sinipa na siya ng kanyang kapwa bata kapag nakita niya ang kanyang laruan at yung kanyang kapwa ay wala, pinapapahiram pa. Sapagkat ang tulad ng isang bata, gutom siya ngayon ngumawa ng pinakain ay sapat na, nakontento na siya. Sapagkat ang isang bata nang nanghihingi at pinalo, ni hindi nagalit sa kanyang ina, pamiyami ay tatawag ng ina, mahal kita. Ngunit ang matanda, na hindi nagkaroon ng kabata-batang ugali at masama ang gawa, maging anumang salita'y walang tinatanggap, maging anong pag-uulat ay di iniunawa. Ang sarili pa rin ang tinatanggap niya, ang kalooban pa rin ang pinananaig niya, ang isip pa rin niyang bulok at marumi ang pinananahan niya. Ngunit ang bata, kahit na siya'y galit, pamiyamiya, mawawala ang galit niya. Tao, hindi kayo mapaghaharian kung di nyo babaguhin masamang pag-uugali. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't ibinigay ang magpapabago at tutulong upang magbago at magpapakilala upang makilala. Ang tunay na kinikilala at tinatawagan ng di nakakakilala. Yaw na yung Espiritu ng Ama sa buhay nyo. O kailan nyo kaya madarama ang aking katapatan at katotohanan? O kailan nyo kaya makikilala ang sakiganap at lubos na inyong ulat? O kailan nyo kaya may pagpapaliban ang inyong sarili at amay unahin? O kailan nyo kaya matatanggap na lubusan ang katwirang matuwid, ang dahilang tama? O kailan nyo kaya makikilalang lubos
ang sa inyo'y sa'kin pinakikilalang ganap. O kailan nyo kaya tuwirang isusuko ang sarili nyong nanahanap? Si Satanas na nang agaw sa inyo. O kailan nyo kaya matatanggap na lubos? O kailan nyo kaya makakamtang ganap? Mga taong matigas ang damdamit kalooban, na di amay kamtan at di makapangibabaw. O kailan nyo kaya malalagpasan ang hirap at dusa ng inyong nakakamtan? Kayong ayaw magpakababa at maaayunahin nyo, sukuan nyong lubos ng buhay nyo. O kailan ninyo makikita ang liwanag? Kayong patuloy na sa dilim ay tumatanggap. O kailan ninyo makikilalang lubos ang sakit sa inyo'y pinakikilalang lubos? O tao, kay palad ninyo sa inyong katigasan, Ama ay napalambot ang inyong damdaming bato, na kailanman dapat suriin at alalahanin nyo. Walang ibang batong matigas na marapat na tanggapin at magiging sandigan, maliban nga siya na bumuhay sa inyo at tuwirang magpapahiram ng lakas ninyo, at magbibigay ligaya at tuwirang kapayapaan na mananahan na dapat sa inyong pagtanggap. O kailan ninyo alalahanin pa siya? O kailan nga ninyo maaalala siya? Kung tuwirang ang inaalala nyo ay ang kayo'y nahirapan at kayo ay nasaktan, kailan ninyo makikilala ang inaaral ko? Kailan ninyo madarama ang aking sa inyo hinahandog na totoo? Kailan ninyo tatanggaping lubos sa puso niya? O tao, mapalad kayong sinuko itong ganang sarili nyo, damdamin nyong tao upang makapangibabaw amang lubos sa inyo. Tao, may wakas ang buhay nyo sa tuwin ay alalahanin nyo. May wakas ang buhay nyo. Nang makilala nyo at matanggap ang Ama sa buhay nyo, nang mapanguna tanggapin yung lubos ito, at makilala nyo ang aral na totoo at di nangingibabaw ang sarili nyo. Mapapalad kayo nakadamang totoo at napangibabaw amang walang hanggan, na kailanman hindi mapaparang ni hindi mamamatay at ni hindi lilisan.
kaibigan. Lahat ng nabuhay ay mamamatay. Lahat ng binuhay ay mapaparang. Salitang banal kailang paman ay hindi magkakabula at tuwira. Hindi mamamatay, patuloy na bubuhayin sa taong may pandinig at nakarinig. Sumainyong kapayapaan, aking mga minamahal. Magnilay, magbulay, magtantong tuwiran, o taong aking inibig at minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata'y magliwanag, ang may pandamay makalama. Mabuhay kayo sa aral na totoo. Hetya karamaniyana, nekaramaniyana, nekaramaniyana. Sumainyong kapayapaan, pagariang tuwiran, malubos ang kagalakan. Kamtin ninyo amang mahal, nang kayo'y magala at kayo'y mapatay, payapang kaisipan sa inyo'y manahan. Nekaramaniyana, nekaramaniyana, nekaramaniyana. Ay, buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya nga, ayon sa Hebreo, mga naitala sa Hebreo, sa mga taga-Hebreo, kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel. At sa angka ng Huda, hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno nang akayin ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila ay pinabayaan ko. Buhay ba ang Ama? Matuwid ang salita ng Ama at marapat, kaya't sa kanyang muling pakikipagtipan sa bagong tipan at hanggang sa kasalukuyan at sa daratal pang panahon, ang tapat kailanman hindi niya pababayaan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't palagay mo ba'y pinabayaan ka? Ngunit di ka naman totoo sa Ama. Magpakatotoo ka at pakikita niya, di niya pinababayaan ang mga anak niya. Pagharian kayo. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Buhay ba ang Ama? Kaya't itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas na
ang mga naghihintay sa Kanya. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. At panahon na, kasalukuyan ng kasakasama ng tao sa pamamagitan ng Espiritong hindi nakikita ng mata. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga si Constancia ang paniniwalaan nyo? Sino nga ang taong ito para pakinggan nyo? Sino nga ang katauhan para masabi nyong totoo ito? Ngunit, hinahamon ko kayo, kung buhay pa kayo, makikita nyo ang totoo. At kung alam ninyo mangyayari sa inyo na kayo'y magpakasama at kung ano hantungan nyo, mababatid nyo kung saan nga kayo nagtungo. Subalit walang makababatid ni isa man sa inyo, sapagkat wala ng patay na magbabalik upang sabihin, totoo pinangusap ng ginamit ng Kristo. Hetya karameneyana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba pananampalataya mo? Buhay ba ang pananalig mo? Ngunit dumaratalang panghihina ng loob mo? Tawagin mo Ama at patuloy kang magpuri sa Kanya. Hindi mo nararamdaman at di mo namamalayang sumasayo siya. Ngunit ang katawan mo at kalooban mo, nararamdaman mong tumatapang ka at sumisigla. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sadyang ganyan ang tao. May karupukan, may kahinaan. Ipadaan na sa panaginip ang bawat naisipadaan ng Ama. Kung wala pa siyang patutuong pruweba, hindi pa niya mapaniwalaan. Ngunit, bakit kaya hindi subukang sundin ang kalooban niya nang mapakita ng Ama tulad ni Maria nang papatayin na itong sanggol na dala-dala, nagpakita sa panaginip kay Jose at sinabing ilayo doon at ialis ang sanggol. Dahil sumunod, napakita ang katotohanan pagtalikod nila nang matay lahat ang mga sanggol. Upang maganap ang tinura ng propeta, nagsusumigaw ang mga sanggol na walang marinig ka kundi ang kanilang pag-ibig dahil sa pagpatay sa kanila. Nang dahil ang gusto'y mawala ang Mesiyas, ngunit dahil sugo nga, hindi nagawa ang mawala. Kung tao man ang nagnasa, Ama naman ang may gusto, sino katao para pangunahan mong Ama mo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, kaya't ang matibay na nagtitiwala sa Ama, nananalig siyang hindi kailanman pababayaan siya. Upang matupad maganap ang salitang binuhay niya sa kanyang sarili at mapakitang buhay nga ang salita at hindi patay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sinabi ba sa inyo ang pinakamahirap mangyari? Ngunit totoo kayo sa Ama. Pinakita ng Ama, walang mahirap sa Kanya. Pagharian kayo. Ama, yamang nasambit mo na ang marapat sa kanila. Tuwiran ngang ikaw ang nakasilay ng kanilang kalooban at nakabasa ng kanilang kaisipan. Tunay ngang ikaw ang nakalirip sa kanilang lahat, sapagkat ganang pagkatao'y walang marunong lumirip ng damdamin ng sinuman. Kaya't eto sila, ang mga natipon mo sa dako mo, kung paano binaba mong salita, ay kanilang narinig ng mga may pandinig. Nilalagak ko sila sa iyo, hinahabilin ko sila sa iyo, ikaw na Ama ko ang maging marapat sa kanila. Tuwiran mong sinambit, tagapamagitan lamang ako sa pamamagitan ng iyong Espiritu, at ang taong ginamit mo ay tagapagpahayag lamang ng aking iniulat at iniulat mo. Sa gayon,
na patotohanang magkaisa tayo at ipinag-isa sa babaeng ito. Etcha karamanayana, etcha karamanayana, nekaramanayana. Kay tapang naman ni Constancia at siya ang talinong hinugot ito upang mabigkas niya ang mga binigkas ko sa pamamagitan ng katauhan niya. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Naramdaman niyo po ba ang Diyos na buhay? Nakilala niyo po ba siya? Paano po ba ang salita niya? Matapang po ba siya? Siya po ang matapang ngunit mapagmahal. Talusira po ba siya? Kahit kailan di siya nagtalusira. Tapat nga po ba siya? Tanggapin niyo ang katapatan niya at maging tapat din kayo sa kanya. Totoo nga po ba siya? Gawin niyong magpakatotoo sa kanya at makikita niyong totoong-totoo siya. Siya po ba'y may kamatayan? Sadyang wala, ikaw ang may kamatayang anak niya. Kaya, huwag mong hintayin mamatay ka muna bago sabihin mong, tsaka ako maniniwala dahil totoo ang salita mo. Sapagkat di mo na makikita ang salita at maririnig ang salita kapag namatay ka na, sapagkat minsan ka lamang nabuhay, minsan ka rin mamamatay. Sumayin niyo ang kapayapaan, subalit pag binuhay kang muli, hindi ka nababalik sa lupa, kundi tatahan ka na sa pinaghandaan para sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Heche karamahaleya, no karamaleya ne. Heleya karameneche karama, olaleya na, no karamahaleya. Et chakaramalaya nene, ne karamalaya, at chakaramalaya. Ay, purihin ka, ma. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Panginoon ko, Diyos ko, tanging si Arlene lang nakabatid nakakita kung anong hiwagang ginawa ng Ama kahapon sa tao sa dakong kung saan. Sapagkat hindi na kailangan pagyabang iyon, maliban magbahagi yung mga saksi. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa, simple lang ang sayo. Lagi lang tandaan, kahit ano pang iyong masaktan, kung ika'y mabubuhay pa man din, kailan may di ka matutugutang huminga, kundi patuloy ang daloy ng hininga. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Pag may dalahin kayo, dalhin nyo at gawin nyo yung nararapat na dapat gawin nyo. Ngunit alalahanin nyo, kasama nyo ang Ama. Kaya hindi mabibigatan, mahirapan kayo sa dinadala nyo dahil kasama nyo siya.
Ngunit kapag hindi mo ginawa yung para sa kanya, kahit anong gawin mong mahihirapan ka. Sapagkat wala siyang tagapagpagaan ang dalahin mo, sapagkat wala siyang pamatok mo, sapagkat wala siya sa puso mo, sapagkat wala siya sa isip mo, kaya't nagbilang tao ka ang kalooban mo. Kaya mga mahal, may dalahin ba kayo? Dalahin nyo. May pasanin ba kayo? Pasanin nyo. Ngunit tandaan nyo, ilagak nyo sa Ama. Sabihin nyo, Ama, ang pinapapasan mo'y di ko kaya. Ang pinadadala mo'y hindi ko kakayanin. Ngunit kung ikaw ay kasama ko, lahat na ito'y mahuhulagpusan ko. Pakatandaan ninyo, walang makapagdadala ng inyong dalahin, sapagkat kayo'y tao lamang. Ngunit ang Amang nagbigay buhay sa inyo, kaya niyang pasanin lahat ng pinapapasan niya sa inyo. Kaya't, mahal mo ba ang sarili mo? Unahin mong mahalin ang bumuhay sa'yo. Mahalaga ba ang sarili mo? Unahin mong pahalagahan ang nagbibigay buhay sa'yo. Maligaya ka ba ang nararamdaman mo'y siya? Purihin mo siya sa tuwina sa kaligayahang nadama mo. Ikaw ba'y totoo sa kanya? Pagharian kang totoo at patuloy maging sigla ang buhay mo. Ligaya ba'y natamo? Purihin mo siya. Nahirapan ka ba? Wag! Bakit ka mahihirapan? Anak ka niya. Tao, katotohanan ang tinuturan ko. Paanong mapapakita ng Ama mo hiwaga sa buhay mo kung di mo mararanasan ang dapat pakita niyang mahiwaga siya? Tao, katotohanan ang tinuturan ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Taong mahal na mahal ko. Sapagkat kundi sa pag-ibig, wala kayong gawaing ganito, wala kayong tutunguhan sa dakong ito, wala kayong kapwa-taong tulad nyo, na sa pagtuturan ko at niluwal kong totoo, narinig ng may pandinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. At siya karameheliyana. No karameneyaheniyana. At siya karamahaliyana. Nekaramaneyana, nekaramaneyana, nekaramaneyana. Ay, ba may nakasakbe? 2, 4, 6, 8. Noon 7 natira, ngayon 8. Buhay ba ang Ama? Aba, padating na yung 9. Tapos ang laban. Tinapos na ni Kristo, diba? Sapagkat ang nakibaka sa kasalanan ay ang Panginoong Jesucristo, ang tumubos sa kasalanan ay Panginoong Jesucristo, ang naghandog ng buhay ay Panginoong Jesucristo. Bakit ginawa ito? Dahil sa pagmamahal. Batid mo pala yaon. Kung batid mo, bakit di mo sabihin, Ama, wala akong kakayahan. Ngunit batid ko dahil sa pagmamahal mo, kakayahan ko'y ipapahiram mo. Hindi pwedeng ibigay lang sa iyo yan, pahiram lang. Sapagkat lahat ay pahiram lang, hindi binibigay. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. At siya karamaneyahan, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Ay, may tanong po ba? Wala po tayong tanong, ano? Dahil may gawain mamaya, yun ang tanong. Mamaya, wala kayo, ano? Diyos ko, tama ko, doon ako natatawa doon sa mga, mag-uumiyak sa harapan mo. Napanaginip po kita, ako po inaplos mo, ganito, ganito. O sige, bumalik ka bukas at ika, opo, talagang babalik po ako. Opo, di po ako babalik. Buhay ba ang Ama? Napakabait ng Ama.
Sinayang ang pagkakataon, ano? Diyos ko, tama ko. Ay, Diyos ko, tama ko. Sabi ko, sige. Kala mo naman kako kahit ako'y bungi, hindi ko tutuloy ang pangungusap. Tutuloy ko pa rin. Sabi ko, bahala ka kung kailan mo gustong tanggalin yan. Hindi. Yan, nawawala. Di ko alam. Alin buhay ka yung kinukwento ni Apo Conching? Ay, babalik ko po. Ay, ba't kaya yung si Apo Conching nagtatrabaho pala sa illegal yung anak niya? Ay, hindi po. Siya po ay visit-visa ng Singapore at walang pass. Kaya tinatawag na nagtatrabaho ng lihim doon sa kumpanya. Dahil ayaw ng anak ng ama na magtrabaho siya doon sa, pinabalik po kasi doon para bigyan ng pass. Hindi loob ng ama at di ginustong magkaroon ng pass para magtagal siya doon. Hindi po nabigyan ng pass, di kailangan uuwi na. Yun nga po yung pagkakataon na ayaw ng amay, kasalanan, patago-tago ka. Yun po. Kaya naman, ibinigay niya yung kahit na pumasok siya araw-araw, hindi na siya nag-aalala kasi wala rin pass yung pinapasok kanya't bago pa lang. Purihin ng ama. Ibinigay niya yung araw-araw, papasok na siya. Mas maganda ang pinalit, kaya lang isang buwan din uli. Kaya dahil buhay ang ama, hindi naman siya pinabayang umuwing zero. Binigyan pa rin ng pamamaraan. Ganyang kumilos ang ama. Ngayon, kung gaano lang yung binigay niya, ipasalamatan mo. Reklamo ka ng reklamo. Daing ka ng daing. Sabi mo, kilala mo ang Diyos mo. Di hintayin mo yung paglaya mo. Yan po ang tinuturo niya. Kaya ito natututunan ko. Yan ang natutunan ko. Kaya sinasabuhay ko. Kung ayaw nyo at kayo'y mayabang pa si Apo Conching, sasabihin nyo, bahala po kayo, basta ako, nakikipagtotoo ako. Kaya kung kakamtin ko, balang araw yung ako'y pagtawanan nyo ngayon at balang araw ay ako naman makatawa rin naman. Salamat sa ama kong, sa akin ay lumingap at sa akin ay kumup ko. Yun ang inaasahan ko sapagkat ang aking Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Kaya't pagtawanan man ako ngayon sa sinasabi ko, ako may hamakin, tuloy pa rin ako. Basta ang mahalaga, sumusunod lamang ako sa atas niya. Buhay ba nga ma? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Pagpapala, tuwang-tuwa. Pagpapasan, may iyak, gagalit, nagdaramdam. Ikaw, kumusta na yan? Kumusta ka na? Gagaling-galing na. Konti na lang pero kung yun ang sinasabi, nagre-reklamo ka ginawa mo 3 araw, hindi pa kontento, hindi pa kumpleto, hindi pa rin totoo. Tuloy mo. Doon mo makikita hiwaga ng Diyos mo. Ikaw, kumusta ka na? Ha? Parang hindi ako makarinig. Yun. Ano sinabi sa'yo? Kayong matatanda? Huwag kayong aasang katulad ng? Correct. Kaya, huwag kang magmadali. Sapagkat, marupok na pag nandito ka, lumalakas ka. Kasi nananalig kang kaunti pag umuwi ka na, medyo matamlay na dahil malambing ka sa mga anak mo di kin pinapansin siyempre hihiga ka. Diyos ko bumalik na naman. Kapag pinagaling ka, huwag mo nang mahalin. Labanan mo na yan. Gusto nyo inilalambing. Gusto nyo inaasikaso. Gusto nyo mga anak ka. Inda, wining ulam. Inda, kamusta ka? Nanay, kumusta ba? Masakit. Nanay, bakit ganyan? Talagang masakit Pero pasubali, kung sa unang araw, tinanggap mo na yaon at pinalakad kay nakalakad ka sa inyo, hindi ka nakakalakad. At nang napalakad ka dito, hindi ka na nag-alinlangan, tinuloy-tuloy mo na. Tuloy-tuloy na yan. Hindi. Pagdating mo sa bahay, sabi mo, Diyos ko, may masakit pa rin po
Diyos ko, may masakit pa rin po. Kung ganyan lamang ang lahat ng pasyente, at walang pinakikiramdaman kundi ang masakit, magsiuwi na kayo. Sapagkat, hindi ganun ang Ama nyo. Hindi ganun ang Kristo. Ang gusto ng Kristo at Ama ninyo, kapag sinabing, magaling ka na, panindigan mo! Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Oh, naka-wheelchair ka. Sa unang araw, 4 ang paa mo. Hanggang nakaupo ka na lang at nawala ang paa mo. Si Kunching ba'y gagawin niyan sa'yo? Hindi gagawin. Baka bumagsak ay napahiya siya. Ngunit ginawa. Sinong nagpalakad sa'yo? Si Kunching. Si Kunching pa rin ang tingin. Salamat sa Ama. Si Kunching ay magpapagaling pala. Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Pawang katotohanan. Wala pang pinagaling. Isa man. Kaya't huwag kayong magpasalamat. Sama kayo. Manambitang ganap. Pagharian kayo, mula unang gantalampakan, mapuspos, kayo tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya naman, kailan nyo narinig na si Apo Kunching ay pahalagahan nyo ako. Ako gumawa niyan. Kailan nyo narinig si Apo Kunching ay nagsabing, hoy, walang hiya ka, hindi ka marunong magutang na loob. Kailan nyo sinabi? Wala. At kailan niya sinabi? Wala. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Tao, ngunit pakatandaan mo, niluwal ka sa iyong ina, kaya ka na isilang. Kung nalimutan mo ina mo, wala kang hiyang tao. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, ang may pandinig, muli nakarinig. Hatsyakaramahaleya, nekkarameneyahalaya, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ilang araw na lang po bago mag-anibersaryo. Naku, 26 days na lang. Purihin ang Ama. Sa 26 days na yan, meron na po bang magandang nagaganap sa buhay nyo? Purihin ang Ama. Nawa lahat kayo katulad ni si Dora, kahit na lumalabas sa aray ko, kirot, aray ko, kirot, aray ko, kirot. Subalit sa isip niya'y malakas ang pangungusap na hindi nawawala. Ngunit kayo, paano mangungusap? Bulok nga ang isip ninyo. Marumi nga puso nyo. Hindi nyo nakikita at nararamdaman ang Diyos na sumasa inyo. Kaya wala kayong maririnig, kundi ang kalooban ninyo. Wala kayong mararamdaman, kundi ang sarili nyo. Wala kayong maiisip, kundi ang salitang tao. Yan ang totoo. Sumayin nyo ang kapayapaan. Kaya't kayo ba ay pinaghaharian? Totoong espiritu ba nasa inyo? Sigurado! Hindi kayo sisidlan ng masamang pag-iisip. Kundi bagkos ang sasabihin sa iyo, o anak, huwag kang magagalit kay Pedro. Nagkasalaman siya na kay para sa iyo, ngunit para sa akin, hindi. Kapag pumapasok ang, o anak, kailanman, hindi ako maaaring magkamali. Tandaan mo yan, anak. Pabubutihin ang isip mo, pagagandahin ang damdamin mo ng totoong espiritu. Subalit ang di totoong espiritu, igogopo ka sa lahat ng damdamin mo. Hindi totoo. Yan ang pawang pasubali ko mga tao. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Bumuti ba ang damdamin nyo? Gumanda ba kalooban ninyo? Maganda ba pananaw nyo sa mundo? Maganda ba pag-iisip nyo? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Subalit, ano na laman ang isip mo? Ano na laman ang puso mo? Aba, hindi ganyan ang pinakikilala ko. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Chekaramahaleye kareneye. Chekaramahaleye na. No karameneheneye, chekaramahalaya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya naman, habang nilalabanan mo ang sarili mong damdamin, patuloy mong nilalabanan sarili mong kaisipan, at nang mapagtagumpayan mo, Diyos ang nangibabaw, kumilos kang may sigla ang katawan.
At habang kumikilos ka at tumatahak sa daigdigan, nakikita mo ang tunay na kaliwanagan at nang masumpungan mo ang tunay na katotohanan, ang katotohanan sa iyo'y nagpalayang lubusan. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Ngayon tao, hamakin nyo't tutulan ng tinuran ko. Suriin nyo't tantuin kung may pagkilala kayo. At ang may pandama, tuwirang makadama. Hetche karamahaleya karam. Nekkaramaniyahanam. 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 Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, yan. Kayo ba'y may lumbay? Hindi sama yan. Kayo ba'y nasasaktan? Hindi sama yan. Kayo ba'y nahihirapan? Ba, natural lamang yan. Subalit may magpapagaan sa inyong hirap na tinataglay. Kaya't naramdaman nyo ba siya? Abay, manalig kayo. Hindi nyo namamalayan. Magaan na pala ang inyong dinadalang sa palagay nyo ay kaibigan. Sapagkat nakita nyong amay kumilos sa inyong buhay. Buhay ba nga ma? Oh, tumayo ka nga. Aba. Oh. 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 Bagya lang po. Bagya lang po. Oh, bagya lang po. Hali po kayo. Halika. Nang hindi ka lumiit at tumangkad ka ng kaunti at umunat ang iyong likod. Oh. Uupo ka na. Bagya na lang po. Wala na po. Wala na po. Dapat ganon. Wala na po. Wala na po. Wala na po. Wala na po. Hindi. Bagya na lang po. Bagya na lang po. Bagya na lang po. Ang sabi ng Kristo, sa hinugos sa bubong, bumangon ka at bitbitin mo ang iyong higaan. Bumangon. Ikaw, lumakad ka at tahakin mo ang daan. Anong gagawin mo? Gawin mo. Nauna lamang ako tao, kung susunod kayo sa tinatahak ko, makikita ninyo daang matuwid ko at ang katotohanan ko'y kakamti ninyo. Nauna lamang ako sa inyo upang gawin ang marapat tao. Isang halimbawa ko'y tahakin niyong totoo. Makikita ninyo ang dulot ko, o aking mga iniibig na tao. Makilala nawa ninyo mga aral ko sa buhay nyo, at nang maging sigla ang panghihina nyo'y maging lakas ito, tibay ng dibdib nyo ang siyang tamuhin at kakamtin nyo. O taong aking mga minamahal, magnilay, magbulay sa aking tinuran. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung ganang ika'y pagkatao, na ganang ika'y kanina ito, at pagkataong damdamin mo,
At pagkataong nararamdaman mo, kailan may di ka makatitindig ng ganyan, sapagkat kanina sa inyong tahanay, ni bumangoy, hirap na hirap ka. Sumayo ang kapayapaan, nawa, maganap nga ang mangibabaw ay diyang sayo. Upang makita mo isang araw, aba, na nauli ang paghakbang mo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Ay, Diyos ko. Oh, ba't nandyan po kayo? Ba't nakatayo ka dyan? Oh, tanong mo sa kanya kung upo ka na. Upo na po. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, napakadakila niya. Tunay nga pong ang lahat ng nagaganap ng ito ay di kalooban ng tao, kundi kalooban ng Panginoon. Patnubayan kayo. Tandaan ninyo, may cancer cells ang mga tao na nabubuhay, subalit kayang patayin ang mga cancer cells na nabuhay. May nababali ang buto kung kailangan pang may pagdugtong niya at kaya na pang ibigay sa iyo dahil gusto pa niya, may pamamaraan ito. Nabali ang ugat mo, aba napatid ang ugat mo, maaari niyang muli ay buhayin at mapagdugtong. Kaya, nakakita ka na ba ng baging ng kamote? Tinalbusan at sumuhol. Hindi pwedeng talbusan ang ugat mo. Kailangan ito'y mabuhay. Kaya hindi pwedeng putul-putulin at pagkatapos ay pagdudugtong-dugtongin. Tao, idugtong nyo sama ang ugat ng buhay nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ay, tayo na po. May gawain pa mamaya, kaya tayo ay mga minamahal.